Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda at natutuwa akong makasama kayo ngayon. Ang mantika ay tiyak na ginagamit ninyo araw-araw sa paborito ninyong ginisang gulay, sa pritong isda o sa inyong itlog sa umagahan. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang mismong mantikang nasa inyong kusina ay maaaring dahan-dahang sinisira ang inyong puso, nagdudulot ng mga problema sa panunaw, o kahit na pinapabilis ang proseso ng pagtanda? Ang mga mantikang ginagamit ninyo sa pagluluto ay mas mahalaga kaysa dati, lalo na para sa ating mga senior. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga katawan ay hindi na gaanong kayang tiisin ang masasamang taba. Bumabagal ang ating metabolismo at ang ating mga ugat ay nagiging mas madaling kapitan ng pinsala. Ibig sabihin nito, ang mga bagay na tila walang epekto noong kayo ay nasa 40s o 50s ay maaaring nag-aambag na ngayon sa pagtaas ng timbang pamamaga o maging sa mataas na presyon ng dugo. Ang karamihan sa mga tao ay naniniwala na lahat ng mantika ay pare-pareho o na anumang vegetable oil ay tiyak na malusog. Gayunpaman, ang ilan sa mga pinakakaraniwang ginagamit na mantika sa mga kusina sa Pilipinas at sa buong mundo ay sa katunayan ay dumaan sa matinding proseso ng kemikal, wala ng taglay na nutrisyon at iniuugnay sa mga pangmatagalang problema sa kalusugan, lalo na sa mga nakatatanda. Kaya naman sa araw na ito, hihimayin natin ang lahat. Ililista natin ang 5 mantika na hindi ninyo dapat gamitin at ipapaliwanag kung bakit sila mapanganib, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Pagkatapos nito, babaligtarin natin ang sitwasyon at ipapakita sa inyo ang 5 mantika na karapat-dapat magkaroon ng permanenteng pwesto sa inyong kusina, mga mantikang sumusuporta sa puso-utak kasu-kasuan at nagbibigay ng enerhiya. Malalaman ninyo kung aling mga mantika ang nagdudulot ng pamamaga, kung alin ang nagpapahirap sa pagsipsip ng nutrisyon mula sa pagkain, at kung alin ang hindi matatag sa mataas na temperatura. Hindi po ito tungkol sa pananakot. Ito ay tungkol sa katotohanan at sa pagtulong sa inyong gumawa ng mas ligtas, mas malusog, at mas matalinong mga desisyon sa pagluluto. Huwag kayong mag-alala, hindi ako nandito para bombahin kayo ng mga siyentipikong impormasyon. Sa pagtatapos ng ating talakayan, malalaman ninyo kung ano mismo ang dapat bilhin, ano ang dapat itago, at ano ang dapat itapon. Gagawin natin itong madali na uunawaan at kapaki-pakinabang. Dahil bagamat ang pagpapalit ng inyong mantika ay tila isang maliit na hakbang, maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa kung paano pinoproseso ng inyong katawan ang bawat pagkain sa inyong pakiramdam at sa inyong pagkilos. Handa na ba kayong magsagawa ng isang masusing paglilinis sa inyong kusina? Magsimula na tayo. 5 mantika na dapat iwasan. 1. Vegetable oil. Ang mapanlinlang na pangalan na nagtatago ng pinsala. Ang vegetable oil ay isa sa mga pinakamapanlinlang na produkto sa inyong kusina. Sa kabila ng pangalan nitong tila walang malisya sa katotohanan, ang karamihan sa mga bote ng vegetable oil ay naglalaman ng pinaghalong iba't ibang
pinong langis, karaniwang soybean, mais cottonseed, o canola na dumaan sa malawakang proseso ng kemikal. Bakit iyon mahalaga? Ang proseso ng pagkuha ng langis na ito ay hindi lamang nag-aalis ng mga nutrisyon, kundi nagpapakilala rin ng mga kemikal tulad ng hexane, isang solvent na ginagamit upang kunin ang langis mula sa mga buto sa mataas na temperatura. Ang resulta ay isang lubhang hindi matatag na langis na madaling mag-oxidize lalo na habang nagluluto. Kapag ang mga langis ay nag-oxidize, naglalabas sila ng mga sangkap na maaaring magdulot ng pamamaga sa kasukasuan, stress sa puso at iritasyon sa lining ng inyong tiyan. Ito ay partikular na nakakabahala para sa mga nakatatanda. Ang ating mga katawan ay hindi na nakakabawi ng maayos mula sa pamamaga. Araw-araw ang kaunting oxidative stress mula sa maling langis ay maaaring dahan-dahang maipon at magdulot ng paninigas ng mga ugat, pagtaas ng kolesterol at maging mga problema sa pag-iisip. Maaaring hindi ninyo namamalayan kung gaano kadalas ninyo ito ginagamit. Dahil mura at may mataas na smoke point, ang vegetable oil ay madalas na pamantayan sa mga pantry. Gayunpaman, ang smoke point na iyon ay mapanlinlang. Bagamat hindi ito mabilis masunog, ang mga taba nito ay nasisira at nagiging mga hindi malusog na sangkap kapag nalantad sa ganoong init. Hindi lang ito sa pagluluto. Ang vegetable oil ay kasama sa mayonesa, margarina, mga nakaboteng sarsa, at kahit sa ilang mga nakapaketeng pagkain. Kaya oras na para pag-isipang muli ang inyong nakasanayan. Ginagamit mo man ito para makatipid o dahil ito na ang nakagawian ko, palitan ito ng isang mas malinis na alternatibo tulad ng extra virgin olive oil o avocado oil dahil sinisipsip ng inyong katawan ang lahat ng inilalagay ninyo rito. Tatalakayin natin ng mas detalyado ang mga langis na iyon sa ikalawang bahagi. Bago tayo magpatuloy, mangyaring ipaalam sa akin kung saan kayo nanonood ngayon. Huwag mag-atubiling magtanong at mag-iwan ng komento sa ibaba. At nais kong malaman kung kasama ko kayo ngayon. Kung ang impormasyong ito ay mahalaga para sa inyo, i-type ang isa sa comment section. Kung hindi, i-type ang 0. Ang pangmatagalang paggamit ng vegetable oil ay iniugnay pa sa ilang pag-aaral sa mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng mga malalang sakit tulad ng insulin-resistant, sakit sa puso, at maging ilang uri ng kanser. Ang mga ito ay hindi lamang basta chismis online. Ang mga resulta na ito na inilathala sa mga peer-reviewed journal ay sineseryoso ng mga doktor at nutrisyonista lalo na kapag nagre-rekomenda ng mga pagbabago sa dayeta sa mga senior citizen. Ang magandang balita, kapag nagpalit kayo, ang inyong katawan ay maaaring magsimulang gumaling. Matapos alisin ang mga pinrosesong langis na ito sa kanilang pagluluto, maraming senior ang nag-uulat ng mas magandang atensyon, nabawasang bloating, mas makinis na balat, at mas malayang pagkilos ng mga kasu-kasuan. Kung mayroong isang bote na dapat ninyong iretiro, ngayon ito na iyon. 2. Corn oil, mantika ng mais. Ang karaniwang mantika na nagpapasiklab ng pamamaga. Maaaring mukhang isang hindi nakapipinsalang pangunahing sangkap ang corn oil. Madali itong mahanap, mura, at matatagpuan sa lahat ng bagay
mula sa mga frozen na pagkain hanggang sa mga kawali. Gayunpaman, sa ilalim ng ginintuang kulay na iyon ay mayroong malaking proporsyon ng omega-6 fatty acids. At kapag ang omega-6 fatty acids ay higit na nakakarami kaysa sa omega-3 fatty acids, ang inyong katawan ay pumapasok sa isang nag-aalab na overdrive ng pamamaga. Para sa mga senior na nakikipaglaban na sa mga issue sa puso arthritis o pananakit ng kasukasuan, iyan ay isang recipe para sa sakuna. Sa bawat pagtama ng corn oil sa kawali, dahan-dahan nitong pinapalakas ang apoy ng pamamaga na siyang sanhi ng halos lahat ng malalang sakit na ating kinakaharap habang tayo ay tumatanda. Lalo pang lumalala ang sitwasyon. Ang corn oil ay madalas na kinukuha gamit ang mataas na init at mga solvent tulad ng hexane, katulad ng vegetable oil. Sa ganitong paraan, anumang mga antioxidant na maaaring nasa butil ng mais ay nasisira, at ang natitira ay isang hindi matatag na taba na nagiging nakalalason kapag paulit-ulit na pinainit eksakto kung ano ang nangyayari sa karamihan ng mga kusina sa bahay at lalo na sa mga frituhan ng restaurant. Maaaring magulat kayo sa dalas ng inyong pagkakalantad sa corn oil. Matatagpuan ito sa mga binili sa tindahan na breaded chicken margarina, baked goods chips, at salad dressings. Kung malabo ang label tungkol sa uri ng langis na ginamit, malamang na ito ay mais o isang halo na naglalaman nito. Isa sa mga pinakamapanganib na gawi ay ang pagprito gamit ang pinaggamitang mantika. Upang mapahaba ang kanilang mga gamit, maraming mga senior na may mahigpit na budget ang nag-iimbak ng ginamit na mantika. Gayunpaman, sa bawat pag-init muli, ang corn oil ay nagiging mas oxidized, mas nagpapasiklab ng pamamaga, at mas nakakasira ng cell. Ito ay maaaring sa huli ay magpataas ng inyong panganib sa pagkakaroon ng sakit sa puso, mga problema sa panunaw, at maging mga sakit sa neurological at hindi ito alam ng karamihan. Dahil ang genetically modified GMO na mais ay madalas na ginagamit sa paggawa ng corn oil, may mga karagdagang alalahanin tungkol sa pangmatagalang pagkakalantad sa mga residue ng pestisidyo at nabagong mga profile ng nutrisyon. Habang patuloy ang pag-aaral sa GMO, maraming senior ang mas gugustuhing mag-ingat at gumamit ng mga langis na may mas malinis na pinagmulan. Ang madaling solusyon, isuko ng tuluyan ang corn oil. Kung magpririto kayo, gumamit ng avocado oil. Ito ay mas matatag at hindi nagpapabigat sa inyong sistema ng mga pro-inflammatory lipids. Para sa pagbe-bake o paggigisa, ang extra virgin olive oil o kahit na ghee ay isang mas ligtas at mas mahusay na alternatibo. Ang pagpapalit ng corn oil ay higit pa sa isang pagpipilian sa kalusugan. Ito ay isang pag-upgrade sa lasa, kalidad at kapayapaan ng isip. 3. Canola oil. Hindi ito ang heart-healthy na langis na tila ipinapakita. Ang canola oil ay madalas na isinusulong bilang isang masustansyang pagpipilian. Maraming supermarket ang naglalagay ng etiketang Heart Smart dito dahil mababa ito sa saturated fat at mataas sa omega-3s. Gayunpaman, ang hindi sinasabi sa inyo ng kahon ay ito ang karamihan sa canola oil ay dumaan sa matinding pagpipino, genetic modification at pagsira bago pa man ito makarating sa inyong kawali. Ang canola oil na nagmula sa halaman ng rapeseed
ay ininhinyero upang maglaman ng mas kaunting na kalalasong sangkap. Gayunpaman, ang pagpapaputi mga kemikal na solvent at mataas na init ay ginagamit pa rin sa proseso ng pagkuha nito ngayon. Dahil dito, ang mga natural na antioxidant ay naalis at nabubuo ang mga hindi matatag na molekula na madaling mag-oxidize kapag niluto. Iyan ay isang problema para sa mga nakatatanda na sumusubok na protektahan ang kanilang kalusugan sa puso. Ang mga na-oxidize na langis ay maaaring magpawalang bisa sa mismong mga claim na proteksyon sa puso na nasa lalagyan at magpataas ng pamamaga sa mga ugat na sa kalaunan ay maaaring magdulot ng mas mataas na stress sa buong cardiovascular system na bawasang sirkulasyon at mas mataas na presyon ng dugo. Mas malala pa, maraming light o diet na produkto ang naglalaman ng canola oil. Ang mga dressing, frozen foods at baked snacks ay minsan ay hinahaluan ng mga additive at preservative na naglalagay ng karagdagang pasanin sa inyong atay at sistema ng panunaw. Huwag din kayong malinlang sa claim na omega-3. Ang omega-3 sa canola oil ay nasa ibang anyo kaysa sa flaxseed o fish oil at mabilis itong nasisira sa mainit na kondisyon. Ibig sabihin nito, hindi ninyo talaga nakukuha ang mga benepisyong anti-inflammatory nito, lalo na kung ginagamit ninyo ito sa pagprito o paggisa. Para sa mga senior na namamahala sa kolesterol, paninigas ng kasukasuan o kalusugan ng pag-iisip, ang canola oil ay nagdudulot ng mas maraming panganib kaysa sa benepisyo. Maaari ninyong makuha ang tunay na mga benepisyo ng omega-3 nang walang pinsala sa pagpoproseso sa pamamagitan ng paggamit ng mas mahusay na mga alternatibo tulad ng cold-pressed na walnut oil, macadamia oil o extra virgin olive oil. Itigil na ang pagpapauto sa marketing. Bagamat mura at may neutral na lasa ang canola oil, sa katunayan ay ibang-iba ang epekto nito sa inyong kalusugan. Huwag magpanik kung matagal na ninyong ginagamit ang canola oil nang walang problema. Ngunit isipin ang pinagsama-samang epekto. Bagamat ang isang pagpapalit sa isang mas malusog na langis ay maaaring hindi magkaroon ng malaking epekto, kaagad maaari nitong bawasan ang pamamaga at mapabuti ang pakiramdam at kakayahan ng inyong katawan sa loob ng mga buwan at taon. Sa bawat pagkain, maaari ninyong ibalik ang inyong kalusugan sa pamamagitan ng pag-upgrade ng inyong mantika. Hindi pa huli ang lahat. 4. Soybean oil, mantika ng soya. Ang hindi nakikitang salarin sa mga nakapaketeng pagkain. Ang soybean oil ay nasa lahat ng dako, chips, crackers, salad dressings, baked goods, at lalo na sa mga processed foods at ginagamit sa mga kusina ng restaurant. Sa kabila ng pagiging isa sa mga pinakasikat na langis sa kanluraning dieta, bihirang pag-usapan ito na siyang dahilan kung bakit ito ay nagdudulot ng panganib sa mga nakatatanda. Katulad ng corn oil, ang soybean oil ay napakataas sa omega-6 fatty acids. Ang mga omega-6 ay okay sa maliliit na dosis, ngunit ang rasyo ng omega-6 sa omega-3 ng karaniwang tao ay radikal na wala sa balanse. Maaari itong umabot sa 20 noon, samantalang dapat ay mas malapit sa patakan. Ang kawalan ng balanseng ito
ay naghihikayat ng sistematikong pamamaga na sanhi ng lahat mula sa Alzheimer's hanggang sa arthritis. Mas malala pa, karamihan sa soybean oil ay nagmumula sa genetically modified na soybeans at kinukuha gamit ang mga solvent, pinapaputi at tinatanggalan ng amoy bago ibote. Ibig sabihin, kumakain kayo ng higit pa sa langis lamang. Ito ay isang uri ng taba na inalis, nilinis at binago sa mga paraan na hindi lubos na alam o kayang hawakan ng inyong katawan. Ang mga resulta ay malubha para sa mga senior citizen. Sa mga pag-aaral sa hayop, ang mataas na pagkonsumo ng soybean oil ay iniugnay sa insulin resistance, metabolic disturbance at maging sa pagkawala ng kognitibong pag-iisip. Bagamat meron pa ring pag-aaral sa mga tao, ang mga maagang babala ay sapat na upang magdulot ng pag-aalala, lalo na kung meron na kayong diabetes o demensya. Malamang na nasa inyong kusina ang soybean oil kahit na hindi ninyo ito direktang binibili. Suriin ang label ng halos anumang delatang sarsa dressing o masustansyang merienda. Malamang na ito ay nakabatay sa soybean maliban kung partikular na sinasabi nitong avocado o olive oil. Ang unang hakbang ay itigil ang paggamit nito sa inyong pagluluto. Ngunit kung nais ninyong ganap na alisin ito sa inyong dieta, basahin ang mga label, bumili ng mga whole foods at pumili ng mga mas malinis na brand ng langis. Ang inyong kalusugan ay nangangailangan ng transparency at karapat-dapat kayo rito. Narito rin ang isang matalinong tip: huwag matakot na magtanong kung anong uri ng langis ang ginagamit kapag kumakain sa labas o nag-take out. Para sa mga kadahilan ng pampinansyal, karamihan sa mga lugar ay umaasa sa soybean o pinaghalong mga langis. Humingi ng pagkaing inihanda ng walang karagdagang langis o gamit ang olive oil kung may opsyon. Ang inyong katawan ay magpapasalamat sa inyong pagtatanong at ang mga restaurant na nagpapahalaga sa kalidad ng kanilang mga sangkap ay hindi mag-aatubili. Ang paggawa ng maliliit na desisyon sa bawat pagkain ay maaaring magresulta sa pangmatagalang pagpapabuti. 5. Cottonseed oil. Mantika ng bulak, isang basurang pang-industriya sa inyong plato. Bagamat maaaring hindi ito isang karaniwang sangkap sa inyong tahanan, ang cottonseed oil ay isa sa mga pinakakaraniwang langis na matatagpuan sa mga processed na pagkain, merienda at mga fast food restaurant. At iyan ay isang malaking issue. Ang cottonseed oil ay nagsimula bilang isang byproduct ng industriya ng tela dahil hindi ito nilayon para sa pagkonsumo ng tao. Oo, tama ang nabasa ninyo. Dahil ang bulak ay hindi itinuturing na isang pananim na pagkain, ang mga halaman ng bulak ay madalas na ginagamot ng mga herbicide at insecticide na hindi autorisado para sa paggamit sa mga pananim na pagkain. Gayunpaman, ang langis na kinuha mula sa mga butong iyon ay kasama sa inyong mga crackers, chips, cookies at maging sa ilang frozen na pagkain. Bakit napakapanganib ng cottonseed oil? Una sa lahat, naglalaman ito ng maraming polyunsaturated fats na hindi matatag sa oxidation, lalo na kapag pinainit o ginamit sa deep frying. Ang mga taba na ito ay nasisira at nagiging mga nakalalasong sangkap na konektado sa pinsala sa cell, pamamaga at stress sa atay. Ang mga epektong ito ay mas malinaw para sa mga nakatatanda. Ang mga na-oxidize na taba ay nagpapahirap sa inyong atay na maglinis.
Ang pamamaga ay nagiging sanhi ng mas malakas na reaksyon ng inyong mga ugat at ang kakayahan ng inyong immune system na ayusin ang pinsala ay humihina. Ang resulta, mas mataas na panganib ng malalang sakit, mas matagal na paggaling, at mas maraming pananakit ng kasu-kasuan. Malamang na pumapasok ang cottonseed oil sa inyong dieta sa pamamagitan ng mga nakapaketing merienda o takeout kahit na hindi ninyo ito direktang binibili. Dapat kayong maging maingat sa pagtingin sa mga listahan ng sangkap dahil minsan ay nakalista ito sa ilalim ng mga malabong pamagat tulad ng vegetable oil blend. Ginagamit din ito ng mga gumagawa ng pagkain dahil mura at halos walang lasa. Kaya ang tanging paraan upang tunay na maiwasan ito ay ang magluto ng mas madalas sa bahay gamit ang mga mapagkakatiwalaang langis at pumili ng mga hindi gaanong pinrosesong merienda o mga organikong produkto na gumagamit ng mga pamalit tulad ng avocado, olive o sunflower oil. Ang pag-iwas sa cottonseed oil ay hindi lamang tungkol sa pagliligtas sa inyong kalusugan. Gawin ang inyong makakaya upang maikalat ang mensahe. Maraming tao pa rin ang naniniwala na ang vegetable oil ay malusog lalo na ang mga nakatatanda. Gayunpaman, ang mga panganib ay napakalaki kapag ang cottonseed ay bahagi ng vegetable oil na iyon. Kahit para sa mga produktong matagal na ninyong ginagamit, magsimula sa pagbabasa ng mga label. Ang unang hakbang sa pagbabago ay kamalayan, at ang isang ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa inyong pangmatagalang kalusugan. Walang lugar ang bulak sa inyong plato, bagamat maaaring komportable ito sa inyong damit. Bigyan ang inyong katawan ng mas malinis at mas maalalahaning panggatong na tunay nitong magagamit sa halip na cottonseed oil. 5 mantika na dapat gamitin. Ngayong alam na ninyo kung ano ang hindi dapat gawin, tingnan natin kung ano ang dapat ninyong gawin. Ang mga susunod na langis na ito ang mga bayani sa kusina ng mga senior. Sila ay matatag, malasa at puno ng mga benepisyo. Magsimula tayo sa isang klasikong sangkap na nagpapakain sa mga tao sa loob ng maraming henerasyon. 1. Extra virgin olive oil, ang himala ng Mediteraneo. Ang extra virgin olive oil o EVOO sa maikli ay ang isang langis na dapat mayroon ang bawat senior sa kanilang kusina. Isa sa mga pinakapinag-aralan at pinakamalusog sa puso na taba sa mundo, ang langis na ito ay naging pangunahing sangkap ng Mediterranean diet sa loob ng libu-libong taon. Bakit ito napakalakas? Una sa lahat, naglalaman ito ng maraming monounsaturated fats na mabuti para sa kolesterol, pinapataas ang good na HDL at pinapababa ang bad na LDL. Dahil dito, ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa proteksyon ng mga ugat at pagtataguyod ng pangmatagalang kalusugan ng puso. Gayunpaman, naroroon din ang mga polyphenols na mga natural na sangkap ng halaman na nagpapababa ng pamamaga at gumagana bilang mga antioxidant sa loob ng inyong katawan. Iyan ay isang malaking tagumpay para sa mga senior na nakikipaglaban sa mga issue sa pag-iisip, mataas na presyon ng dugo o pananakit ng kasu-kasuan. Ang madalas na paggamit ng extra virgin olive oil ay iniugnay sa mas magandang mood, mas mababang panganib ng stroke, at pinahusay na pag-andar
ng pag-iisip sa mga nakatatanda. Hindi ito mahika, epektibo ito dahil sa kimika nito. Ang ibuo ay cold pressed, ibig sabihin ay kinukuha ito ng walang paggamit ng mga kemikal o mataas na init, hindi tulad ng mga lubhang pinong langis. Pinapanatili nito ang nutritional value at lasa nito. Ito rin ay mas matatag kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang mataas na kalidad na evo ay kayang tiisin ang init nang hindi nagiging mapanganib, bagamat pinakamahusay itong gamitin para sa mababa hanggang katamtamang init na pagluluto, paggisa, pag-ihaw at bilang dressing. Ang pagpili ng tamang uri ay mahalaga. Hanapin ang isang madilim na bote ng salamin, isang petsa ng ani o expiration, at ang salitang extra virgin sa label. Huwag itong itabi sa tabi ng kalan. Sa halip, itabi ito sa isang malamig at madilim na lugar. Iwasan din ang paggamit ng light o regular na olive oil. Madalas itong pinino at nawawala ang karamihan sa mga benepisyo nito. Gamitin ito araw-araw. Ihalo ito sa mga butil, ilagay sa mga salad, gamitin sa pag-ihaw ng mga gulay o ipatak sa ibabaw ng tinapay. Higit sa lahat, ang bawat patak nito ay nagtataguyod ng inyong kalusugan habang nagdaragdag ng lasa nang hindi nagiging mabigat. Natuklasan din ng maraming senior na ang paggamit ng evo sa halip na mantikilya o margarina, lalo na sa tinapay o nilutong gulay, ay nakakabawas sa pangangailangan para sa mga ito. Ito ay higit pa sa isang palitan ng calorie. Ito ay isang pagbabago na malusog sa puso na nagpapataas ng malusog na taba at nagpapababa ng saturated fats. Narito pa ang isang dagdag na benepisyo. Maraming nakatatanda ang hindi nakakakuha ng sapat na fat-soluble vitamins tulad ng A, D, E at K. At ang olive oil ay maaaring makatulong na mapabuti ang pagsipsip ng mga nutrisyon na ito. Kaya sa isang bote lang, hindi lang ninyo pinapasarap ang pagkain, kundi ginagawa ring isang ritual ng pag-aalaga sa sarili ang bawat pagkain. 2. Avocado oil, ang bayani sa mataas na temperatura ng pagluluto. Kung mahilig kayo sa pag-iihaw, pagprito o pag-CCR sa mataas na temperatura, ang avocado oil ang inyong pinakamatalik na kaibigan. Mayroon itong isa sa pinakamataas na smoke point sa lahat ng mantika, nasa humigit kumulang 260 degrees Celsius, kaya hindi ito masisira at maglalabas ng mga nakalalasong compound kapag nagluluto sa kalan o sa oven. Ngunit hindi lang temperatura ang mahalaga. Tulad ng olive oil, ang avocado oil ay mayaman sa monounsaturated fats na malusog sa puso. Naglalaman din ito ng lutein, isang carotenoid na nagtataguyod ng kalusugan ng mata na mahalaga habang tayo ay tumatanda. At hindi tulad ng maraming pinrosesong langis, pinapanatili ng avocado oil ang masustansyang nilalaman nito kahit na pinainit. Ang banayad at medyo battery na lasa nito ay bumabagay sa karamihan ng mga malinamnam na pagkain nang hindi nangingibabaw. Dahil dito, perpekto ito para sa pag-ihaw ng mga ugat na gulay, pag-ihaw ng karne, paggisa ng mga gulay, at maging sa paggawa ng malusog na muffins o tinapay. Maaari rin itong gamitin sa iba't ibang mga recipe na nangangailangan ng canola o vegetable oil. Sinasadya ninyong pumili ng isang taba na sumusuporta sa pagsipsip ng pagkain, pag-andar ng utak,
at kalusugan ng puso sa halip na iwasan lamang ang mga hindi malusog na taba. Ang avocado oil ay isang mahusay na kaalyado para sa mga senior na namamahala sa mataas na presyon ng dugo, kolesterol o arthritis. Ang mga katangiang anti-inflammatory nito ay maaaring makabawas sa pananakit at paninigas ng kaso-kasuan. Ang mga taba nito ay makakatulong na patatagin ang asukal sa dugo at pahabain ang pakiramdam ng pagkabusog na pumipigil sa sobrang pagkain at pagbagsak ng enerhiya. Hanapin ang avocado oil na cold-pressed at unrefined sa isang madilim na bote ng salamin. Dapat itong may malalim na berdeng kulay na nagpapahiwatig na mataas ito sa mga antioxidant at chlorophyll. Itabi ito sa isang malamig at madilim na aparador at gamitin sa loob ng ilang buwan pagkatapos buksan para sa pinakamainam na lasa at mga benepisyo sa kalusugan. Ito rin ay isang magandang opsyon para sa mga nais ng neutral na lasa ng langis para sa pagbe-bake o pagprito ng itlog nang walang mga panganib ng mga pinrosesong pamalit. Dahil ito ay shelf-stable, maaari itong gamitin bilang basehan para sa mga gawang bahay na marinade dip o salad dressing. Kung sisimulan ninyong gamitin ito ng regular, mapapansin ninyo ang isang bagay na banayad, ngunit makapangyarihan. Mas madaling tumugon ang inyong katawan, mas mabango ang inyong kusina, at mas malinis ang lasa ng inyong mga pagkain. Iyan ang tungkol sa isang tunay na sumusuportang langis. 3. Walnut oil. Ang pampalakas utak para sa mga malamig na pagkain. Kung mahalaga sa inyo ang pagpapanatili ng kalusugan ng utak, at dapat para sa lahat ng senior ang walnut oil, ay dapat magkaroon ng lugar sa inyong kusina. Ang hindi gaanong kilalang langis na ito ay sagana sa alpha-linolenic acid, ALA, isang plant-based na omega-3 na sumusuporta sa mood, memorya at pag-andar ng pag-iisip habang tayo ay tumatanda. Ang walnut oil ay sensitibo. Hindi ito para sa pagluluto sa mataas na init o pagprito. Sa halip, pinakamahusay itong ihain ng malamig, ipatong sa mga inihaw na gulay, ihalo sa mga salad dressing o isama sa mga nilutong butil at lentehas bago ihain. Ang mayaman at natin na lasa nito ay nagpapataas sa mga simpleng pagkain sa pamamagitan ng pagdaragdag ng lalim at pagiging pino. Bakit ito napakabuti para sa utak? Bukod sa omega-3 fatty acids, naglalaman din ang walnut oil ng mga polyphenols, mga sangkap na nagpapababa ng pamamaga at oxidative stress sa utak. Kapag isinama sa inyong dieta ng regular ang mga benepisyong ito, ay maaaring makatulong na itaguyod ang kalinawan ng isip at emosyonal na balanse habang pinapabagal din ang pagbaba ng kognitibong pag-iisip na may kaugnayan sa edad. Nag-aalok din ito ng mga benepisyo sa puso. Katulad ng avocado at olive oil, ang walnut oil ay nagtataguyod ng kalusugan ng puso sa pamamagitan ng pagbabawas ng paninigas ng mga ugat at pagpapabuti ng kolesterol, dalawang issue na partikular na mahalaga para sa mga senior citizen. Kapag bumibili ng walnut oil, pumili ng mga unrefined at cold-pressed na uri. Dapat itong itago sa refrigerator pagkatapos buksan at nakalagay sa isang madilim na bote ng salamin upang maprotektahan ang mga maselang taba at lasa nito. Subukang gamitin ito sa loob ng ilang buwan
pagkatapos buksan. Ang ilang mga nakatatanda ay nag-aalala na ang mga nut oil ay maaaring makapal o mahirap tunawin. Gayunpaman, ang walnut oil ay magaan, malasutla at nakakagulat na masarap. Karaniwang ligtas din itong gamitin para sa karamihan ng mga taong may banayad na sensitivity sa nuwes. Gayunpaman, ang mga may malubhang allergy ay dapat kumonsulta sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan bago ito gamitin. Isa sa mga pinakamadaling paraan upang ipakilala ito ay ang idagdag sa mga pagkain na karaniwang ginagamitan ng olive oil tulad ng mga dip o vinaigrette. Ang natin na amoy nito ay bumabagay sa balsamic vinegar, Dijon mustard o kahit isang piga ng lemon na ginagawa itong paboritong finishing oil para sa pagpapahusay ng lasa at nutrisyon. Hindi ninyo kailangang kumain ng mga komplikadong pagkain. Ang isang kutsarita lang ng walnut oil ay maaaring gawing pagkain para sa utak ang isang ordinaryong pagkain. 4. Ang gintong mantikilya na mabuti sa tiyan para sa mga senior na nangangailangan ng masarap at nakakaginhawang lasa ng mantikilya nang walang mga problema sa tiyan. Ang ghee ay isang mahusay na pagpipilian. Sa loob ng libu-libong taon, parehong ginamit sa Ayurvedic medicine at Indian cookery ang gintong lininaw na mantikilyang ito. At dahil sa katatagan nito, mga benepisyo sa kalusugan at banayad na epekto sa sistema ng panunaw, ito ay nagiging mas sikat sa buong mundo. Upang makagawa ng ghee, ang mantikilya ay pinapakuluan hanggang sa maalis ang tubig at mga solidong gatas na nag-iiwan lamang ng purong taba ng mantikilya. Sa makatuwid, ito ay halos casein at lactose-free na ginagawang mas madali para sa mga taong may dairy intolerance o sensitibong tiyan. Mayroon itong napakataas na smoke point na halos 250 degrees, kaya perpekto ito para sa mga paraan ng pagluluto sa mataas na init, kabilang ang pag-ihaw, paggisa at pagprito. Hindi tulad ng ilang mga langis, hindi ito madaling masunog o masira at maging mga nakalalasong sangkap kapag pinainit. Ngunit, ang mga benepisyo ng ghee ay higit pa sa kalan. Sagana ito sa butyrate, isang short-chain fatty acid na nagtataguyod ng kalusugan ng bituka, nagpapababa ng pamamaga sa kolon, at nagpapakain pa sa mga sel na nakalinya sa inyong digestive tract. Para sa mga senior na dumaranas ng bloating irregularidad o IBS, ito ay maaaring makabuluhang mapabuti ang kanilang ginhawa at pagiging regular. Ang ghee ay isa ring mahusay na pinagmumulan ng mga fat-soluble vitamins tulad ng A, D, E at K2 na mahalaga para sa kalusugan ng buto, pag-andar ng immune system at kalusugan ng mata, ngunit madalas na kulang sa diyeta ng mga nakatatanda. Dahil ang ghee ay nakasuspinde sa isang fat-rich na pundasyon na madaling masipsip ng inyong katawan, mas madaling makuha ang mga nutrisyon na ito. At huwag nating kalimutan ang lasa. Ang mainit at natin na yaman na idinadagdag ng ghee ay nagpapabuti sa lahat, mula sa kanin hanggang sa mga inihaw na gulay at scrambled eggs. Pinapahusay nito ang pagkain ng hindi nangingibabaw. Kaunti lang ay malayo na ang mararating. Hanggat maaari, hanapin ang organic grass-fed ghee. Itabi ito sa isang malamig na pantry o sa refrigerator kung gusto ninyo ng mas matigas na texture. Ang ghee
ay isa ring mahusay na pantry staple dahil sa likas na tibay nito sa istante. Hindi kinakailangan ang pagpapalamig. Hindi kailangang ubusin agad. Kailanman kailangan ninyo ng isang malusog at nakapapawing pagod na taba na tumutulong sa inyong katawan sa halip na pabigatin ito, sumandok, ipahid o igisa lang. Ang ghee ay isang kamangha-manghang opsyon para sa mga senior na nais gawing mas madali ang pagluluto nang hindi isinasakripisyo ang kanilang kalusugan. 5. Macadamia oil. Ang makinis na operador na may hindi inaasahang lakas, bagamat hindi kasing kilala ng avocado o olive oil, ang macadamia oil ay dahan-dahan ngunit tiyak na nagiging isa sa mga pinakamahusay na itinatagong lihim sa mga kusina ng mga senior at may magandang dahilan. Ang battery at magaan na langis na ito ay mababa sa omega-6, mataas sa monounsaturated fats at napakatatag kapag pinainit. Ang macadamia oil ay may smoke point na humigit kumulang 210 degrees na ginagawa itong perpekto para sa magaan na pagprito, pagbibake at paggisa. Dahil hindi ito masisira ng kasing bilis ng ibang mga langis, magkakaroon ng mas kaunting nakalalasong byproducts at mas pare-pareho ang lasa mula sa kawali hanggang sa plato. Ngunit kung saan tunay na nagniningning ang macadamia oil ay sa mga katangian nitong anti-inflammatory. Naglalaman ito ng palmitoleic acid, isang bihirang taba na maaaring magtaguyod ng pagbabagong buhay ng balat at kalusugan ng metabolismo, at mataas sa oleic acid, ang parehong taba na malusog sa puso na matatagpuan sa olive oil. Iyan ay isang malaking plus para sa mga senior na namamahala sa asukal, sa dugo, kolesterol o kahit na tuyong balat. Ang fat ratio nito ay isa rin sa mga pinakamalusog na magagamit, halos minimal na polyunsaturated fat at humigit kumulang 8 monounsaturated fat. Ito ay kamangha-manghang balita para sa inyong pantry at sa inyong mga ugat dahil ginagawa itong napakatatag sa istante at hindi gaanong madaling mag-oxidize. Ang lasa, napakakinis, banayad at medyo nutty. Perpekto para sa mga nais ng isang purong langis na hindi nakakasagabal sa kanilang pagkain. Mahusay itong gumagana sa mga stir-fry salad dressing at maging sa mga baked goods tulad ng muffins at quick breads. Hanapin ang isang madilim na bote ng salamin na naglalaman ng cold-pressed macadamia oil. Gamitin ito sa loob ng ilang buwan pagkatapos buksan at itabi sa isang malamig at madilim na lugar. Bagamat maaari itong magkahalaga ng kaunti kaysa sa mga karaniwang langis, ang mga benepisyo ay higit na nakahihigit sa mga gastos at ang isang maliit na halaga ay malayo ang nararating. Narito rin ang isang pahiwatig: kapag idinagdag sa mga nilutong butil o gulay, ang macadamia oil ay isang mahusay na finishing touch. Pagkatapos mag-ihaw o mag-steam ang isang maliit na patak, ay nagdaragdag ng isang maselang yaman na nagpapabuti sa lahat nang hindi ito ginagawang mabigat. Ito ay isa sa mga maliliit na pagsasaayos na parang marangya at nag-aalok ng tunay na mga benepisyo sa kalusugan sa bawat kagat. Kung naghahanap kayo ng isang langis na nagbabalanse sa pagitan ng lasa, katatagan at mga benepisyo sa kalusugan nang hindi isinasakripisyo ang kalidad, ang macadamia oil ay maaaring maging bago ninyong paborito.
tulad ng pinakamahusay na mga gawi para sa pagtanda ng maayos. Ito ay malakas, ligtas at makinis. Pangwakas na kaisipan mula kay Dr. Santos. Ngayon, alam na ninyo ang katotohanan tungkol sa mga mantika sa inyong kusina, alin ang dapat pagkatiwalaan at alin ang dapat itapon. Ang mga maliliit na desisyon na ito ay mas mahalaga kaysa dati, lalo na para sa ating mga senior. Ang mga maling langis ay maaaring magpataas ng inyong panganib sa malalang sakit, guluhin ang inyong sistema ng panunaw at dahan-dahang palalain ang pamamaga. Ngunit sa mga tamang langis, sila ay nagiging inyong mga kasama sa kalusugan na ginagawang mas madali para sa inyo na kumilos, mag-isip ng mas malinaw at makaramdam ng mas sigla araw-araw. Ang pagpapalit ng inyong mga mantika ay hindi nangangailangan ng isang kumpletong pagbabago sa kusina. Nangangahulugan lamang ito ng pag-update sa mga bagay na pinakamadalas ninyong ginagamit, kung ano ang bumabalot sa inyong salad, kung ano ang napupunta sa kawali, at kung ano ang nagdaragdag ng lasa sa inyong pagkain. Dahil ang pagluluto ay nagpapakita ng isang pagkakataon upang tumulong o manakit. At maaari ninyong gawin ang mas mabuti kung meron kayong mas maraming kaalaman. Kaya magsimula sa isang bote. Palitan ang luma ng corn o vegetable oil ng isang bagay na mas matalino. Magdala ng kaunting walnut oil, avocado oil, olive oil, at kahit isang garapon ng ghee. Bagamat hindi ninyo kailangang gumawa ng malalaking pagbabago kaagad, bawat patak ay mahalaga. Tandaan ang pag-aalaga sa ating kalusugan, lalo na sa ating ginintuang taon, ay hindi lamang tungkol sa pagpapahaba ng buhay. Ito ay tungkol sa pagdaragdag ng buhay sa ating mga taon. Ang mga langis na sumusuporta sa inyong mga kasu-kasuan utak at panunaw ay nagbibigay sa inyo ng higit pa sa nutrisyon. Binibigyan kayo nito ng kalayaan na magluto ng may kumpiyansa, tumanda ng may lakas, sa halip na stress, at muling pahalagahan ang pagkain. Karapat-dapat kayo sa mga langis na gumagalang sa inyong katawan, tumutulong sa inyong paggaling at nagbibigay daan sa inyo na tamasahin ang bawat kagat ng may kapayapaan ng isip. Mayroong mga mabubuting langis diyan. At ngayon alam na ninyo kung paano sila gamitin. Nang tama, itabi sila at hanapin sila. Kaya isang tagay para sa mga malutong nagisa ginintuang patak at mga pagkaing nagbabalik ng pabor sa inyo. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon. Kung nakatulong sa inyo ang gabay na ito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. I-click ang subscribe button upang hindi ninyo makaligtaan ang iba pang mga payo sa kalusugan na iniakma para sa inyo, at huwag kalimutang i-like at i-share ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Hanggang sa muli nating pagkikita, magpatuloy sa pagluluto ng may kumpiyansa at pag-aalaga